Kasalanan pala ng tubig kaya bumaha eh. Madami daw yung flood control. Marami lang yung tubig kaya nagka-flood. Hindi ko na alam kung ano talaga yung paniniwalaan natin. Kaya nga maraming flood control para ma-mitigate. Hindi naman natin maiiwasan na hindi magkaroon ng konting baha. Pero dapat na-mitigate yun. Dapat hindi nagkaroon ng ganun kataas na level ng tubig sa mga kalsada. Kung meron talagang flood control project na inimplement yung gobyernong ito. Di ba? Hindi mo sasabi. Parang sinabi mo, ano ang dahilan na sunog? Apoy. Ano ang dahilan ng baha? Tubig. Ewan ko, kayo nang bahala mga classmates. So, sa susunod, sana, wag na magsinungaling. Kasi pag nagsisinungaling, pag sinusubok ng nasa taas, wala kang maisagot na tama. Ang SONA ay hindi report-report lang. Dapat ito ay totoo. Diba? Ang dahilan kung bakit grabe ang baha, according to our president, una, yung flood control project natin binangga ng barko. Pangalawa, nasa pawan ang flood control project natin ng tubig. At pangatlo, dahil sa basura. Puntahan natin yung basura. Noong Enero, inilunsad natin ang kalinisan sa bagong Pilipinas, kung saan pinakilos natin ang ating mga barangay upang maglinis sa kani-kanilang komunidad. Sa 5 buwan lamang, mahigit 40,000 tonelada ng basura ang nakolekta ng mahigit 22,000 mga barangay sa buong bansa. Hindi ko lang alam kung ilan ang nakolekta dito sa NCR at sa mga kalapit na probinsya. Pero inilunsad yung programa noong January, dapat tuloy-tuloy yun. Eh bakit naging dahilan na naman yung basura? Mukhang marami talagang basura sa Metro Manila. Iba talaga yung mga loyalista. Pag hindi makita si BP Sara, hahanapin nila. Pag nakikita nila, gusto nilang hindi makita. Ano ba naman kayo? Hindi kayo maayos. Isipin nyo, wala siya dito. Maayos yung kanyang pamimigay ng kanyang mga relief goods. Office of the Vice President, walang picture, walang pangalan, naka-eco bag, malinis ang packaging. Talo pa yung sa DSWD yata. Paano pa kung nandito yan? Pasalamat nga kayo na wala dito eh. Kasi nakapag-ikot si Pangulong Marcos. Isipin mo, naggawa sila ng motorcade sa Malabon at Valenzuela. Pakaway-kaway pa yung mga nasa loob ng truck. Pag ganon-ganon sila oh. Parang may political rally kahit na bumabaha. Oh. Panoorin nyo yung clip kasi. Panoorin nyo, hanapin nyo yung video na yun na nagkaroon ng motorcade sa Malabon at Valenzuela. Makikita nyo. Pakaway-kaway ang Pangulong Marcos nasa army truck. Oh. Di ba? Tapos hahanapin nyo yung Vice President. Paano kung nandito siya? Di ang media, dalawa, hati ngayon. Oh. Matatabunan yung presidente. Mas maganda na yon na umalis siya. Di ba? Saka kayo naman. Hindi naman pwedeng bumili ng ticket ngayon tapos umalis kayo habang bumabagyo. Wala namang ganun pag international. Pinagplaplanuhan yan. Wala talaga itong mga to. Ito na naman, manap na naman ng rason ng presidente natin. Kaya daw ganun kalakas ang baha dahil binangga yung ating flood control project. Eh 5,500 yun eh. Eh di 5,499 na lang. Hindi ba gagana yung 5,499? Anak ng tinola talaga. Nagluloko na naman tayo.